Pagi, tanang isyu ug balita, gipanugtang ug gipuga. Super Hit Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dobles. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dobles. Gabriel Bunhok sa Dobles. Dobles Super Hit. Super Radio. Dobles Super Hit. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Lakip na ang tibok kalibutan mga kapuso maing buntag ganatong tanan. Welcome din sa atong pagpanaguban Super Hirit. Nining adlaw karong Miyerkules mga higalapit sa 20 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Kumusta ang tanan? Abas kapiskay gamaya inyong mga pangluwas karong mga panahona. Samtang nagpamati sa estasyon DYSS Super Radio Cebu. Sa gihapon, kininyong ubos galagas kanginan. Ako si Super Gabriel Bunhok, mga kapuso. Unsay mga dagkong balita dinis ato mga higala. Yato'y grade 12 nga estudyante dito sa Tuburan mga higala. Saning pagkaunsa mga kaigsuunan nga okay. Namatay kini samtang nagpraktis ni sa ilang sayaw alang sa ilahang buwan ng wika mga kapuso. Sa dance presentation ni nila sa eskwelahan ni adtong Agosto 18. Ang biktima nga 17 anyos nga babae usa kini katinun-an sa Tuburan National High School ug residente sa Barangay 8 sa maong lungsod. Matod pa sa mga testigos nga ang biktima nagsayaw-sayaw isip paapil sa programa sa ilahang buwan ng wika mga kapuso. Pero sa tunga-tunga sa ilahang presentasyon, ang biktima suddenly na-collapse o naka-experience o nakasinati kini og pag-seizure. Kumbulsyon mga higala, no? Responde kining mga personnel diha sa Tuburan nga eskwelahan. Pero alas 2:45 gideklarar siya nga patay mga higala. Na may report nga nadawat nato ini nga misalmot kuno ni Spanran. Pagka Domingo day kuno ni ana, no? Now, she added that her daughter, inguntong mama, experiencing muscle pain and body aches which she believed have been caused by participation in a fun run activity on August 16. Unsa maning August 16? Adlawng Sabado pa di ay ni. Kan Lunes siya nakabsan sa kinabuhi mga higala. Taon po doy. Mo kayo kumpiyansa ining mga fun run mga higala. Og dili taanad ini watay practice. Ayog ahata kay at lawas ray puhunan na to. Bisan pag dili fun run, bisan pag unsang klases paog na sa kusog ug wala na gani na maanad imong lawas, ayaw pakaliti. No? Dili ta mo kumpiyansa ini kay sin oray nay kapmatyan hinuo nato mga higala. Kini batan-on pag gani ni, no? 17 anyos mga higala. Pero late ang kinini ang kuan ang kinini ang epekto ngadto sa iya ha. Sige pamaula na tog taman sa iyahang lawas ba kining ni ang batan-on. Alas 6:09 na mga kapuso. Headlines. Ireklamo sabning mga PUB drivers nga apil ining libre sakay mga kaigsuunan. Kay musibat man nilang kalit kuno no mga drivera. Hindi makasakay ning mga pasahero mga higala. Pastilan po ninyo Ibayran man kamos gobyerno nganong dili man ninyo kumplituhon ang inyong serbisyo. Otro po ning mga kurakot dagko Alas 6:09 na. Headlines. Ito'y pagpamusil nga nahitabo dito sa lungsod Mindanilla. Ilog nis babay mga kaigsuunan. Kay diin ang inisyal nga investigasyon sa kapulisan. Kining suspect lagot ni kay naanay bag-ong uyab ang iyang kanhi hinigugma.
Yaha kining at ngan didto sa may Campus 7 lungsod sa Minganilla, bukid-bukid na ni. Naing nasa man-made forest mga higala. Ngit-ngit naman ang lugar di iyahang gipusil kining nag-drive og motorsiklo nga bag-ong uyab sa iyahang hinigugma mga higala. Nya ang kakuan ini kay nakabantay man ang hinigugma sa suspitsado nga siya kay bisan pagngit-ngit kaila gyud siya. Mao na nga pangita na ni ron mga kapuso. Headlines. Alas 6:10 na. Ipatawag po tong mga grade 12, no? Ang mga, dili. Ang 14 anyos o 17 anyos mga kapuso. Ang mga tinunan, mga higala, ipatawag nga to ni Congressman Junard Ahong Chan. Kay nag-viral kini sa social media nga nabungi ning ilahang gikulata. Ang 15 anyos nga batanon mga kaigsuunan. I-post ni sa social media, mao na nga bungi, kuba ang ngipons batanon, imang gikulatas duha mga gitabangan. Unsay sa 15 anyos ganong inyong gikulata. Ang istorya mga kapuso nga nisumbong ning babay, usa ka babay ngadto sa 14 anyos o sa 17 anyos nga siya gihikap, no? Niining 15 anyos mga higala. Ambot og unsay relasyon pod ini sa duha sa babae mga kapuso, anong sila may ni-react pag-ayo ini. Otong ilahan ning giat nga ning maong biktima, ilahang giso-so mga kaigsuonan. Bata pa gani, kamao na mangulata mga higala. Batanon ron, dili na to ipaagi ning atong hustisya, dili na to ipaagi sa kainits ulo. Ang kining tanan natong tabuan o gartong masugatan mga higala kay ang atong paingnan ini adto tas presuhan ug maoy inyohang buhat. Alas 6:12 na mga kapuso. Headlines. Samtang sa laing bahin. Ang atoang representante sa Central Visayas o diri lang ta sa Sugbo, mitunga na ngadto sa Senate hearing, sa Senate inquiry mga kapuso, si Alan Kirante nga maoy tag-iya sa QM Builders mga kapuso. Atong pakpakan sa iyang maisugon nga gibuhat mga kapuso sa pag-atubang sa mga senador. O nainindot, no? Bisan paman o sa taliwa sa mga isyo nga atong nadunggan ug iyahang nabatian nato ngadto sa QM Builders, padayon siya nga misungasong pagsugat sa bawds mga senador mga higala. Ug siya miatubang didto mga kapuso. Roon sang pagkaunsaang gakanga maning karaho. Gakanga dun. Nagtuo ko mga higala nga nagbaon ka sa tinuod nga mga istorya og panghitabo diha sa imong kompanya. Pero sa imuha lang pamahayag, pitok-pitok ng imong mata, nga sige pakagtisngi, madukdukan yung kag martilyong markulita. Dili og tinuod ka dina, og limpyo imong konsensya, iyagyag na ang tanan, dili kay imong tagu-taguan mga higala. Naon sa man pong tawhana, nagtuo ta nga ato mupak, ano bang nagtuo ta nga kini magkakuha tag tinuod nga istorya ining Alan Kirante kung kinsa ning mga kongresistaha mga higalang nakabenepisyos iyahang negosyo. Ha? Oy, iya pa man gibilin mga higala, wa man din niya gibaon ang tanan. Kanawa kanga hinuon ka, nawa diferensya mong gaina. Ang tao gani mga kapuso nga wa kayo dili wala maanad ining pagpamakak ba. Kining dili professional nga bakakon mga higala. Pagkanga gyud na og pangutan-on mga higala, unsay mga panghitabo, no? Tanawa ron oh. Kanga ka din ha. Ug ani kuno tinuod ang tanan, ayo na lang kuno pagtago-tago din ha. Mauwaw tas mga Sugbuano, no? Ikaw among ipadala diya Senado nga Senate hearing. Unya karon magkanga-kanga ka, dukdukan hinuong kag martilyong markulita mga higala. Ano nakadiferensya mga higala? No?
Kaya inoon, daghan pa man ni sila. Si QM Builders, maulay contestant number 1 mga kapuso. Oh, siya ay contestant number 1. Siya may unang gigisa sa Senado mga higala. Pinanguluhan ni Senador Marcolita mga kapuso. E dili na ni tao na to tiaw eh. Dili ni nato makataw-katawaan alan. Ha? Kining nahitabo nga pagbahas diri sa ato, dili na pwedeng katawaan. Kunya ikaw din hang kanahana ka gangisingisi hinuon ka. Hoy, ano gud taong imuhang isingisihan ng mga senador? Ako, di man ko ingon nga sold out ini mga senador nga mga limpyo ug mga anghel ni sila. Pero sila lay nakapabor. Pero kung mangutana sila kinsay mga tao o kongresistag mga politikong nakabenepisyos imuhang kabuang, well, iyag-yag na dili kay imuha ng mag-ukon-ukon hinuon kag istorya. Muslan man nga kamoy gidakdakan sa pasangil og mga pagbasol mga kapuso gumikan aning pagbaha. E inyo na lang iyag-yag ng tanan tanawa apil pa ni Wawaw Builders mga igala. Wow. Lalaki lang gud mo tanan. Hinaot pa unta dili ni palabyon sa atong mga senador o aduna gyoy makasuhan ini otro pud ning sekretaris di PWH. Kaya iya lang pong bogan ini mga igala. Anubag ko nung Ghost Project Saba diya na pila ka katuig naglingkod sa imuhang lingkuranan mga igalagwa gyud kay alamang diya or nagpabuang-buang lang sa kag apil. Paris lang mos mga kontraktor. Ay na niyong tago-tago ining mga pangalan sa mga kongresistang kinsay nakabenepisyo ninyo. Itug ana aron nga malibre kas katawhan mga igala. Ako di ko ka-imagine mga kapusog ako sa sapatos ni Kirante. May pwede na ko magpakita sa Pilipinas. Oy, kung mao man lang gani na mga igala, liman ka na. Sige lang kag pamakak, sige lang kag tago-tago anang mga istorya. Tanawa, pedungog na ko rin yun ninyo taod-taod. Ang istoryang Marcolita, mga higala, blabot ining Alan Kirante. Tawag mo akong wag kang magtisngi-tisngi dyan. Akala mo tiaw-tiaw tong amin? Hindi, no? Alas 6:17 na. Ato ning balikan mga kaigsuonan. Kining maong issue labot ining Senate inquiry. Okay, kay di ay duha kapatay sa naitabong disgrasya. Uy, mao ni akong giingon kaganihas pamukaw balita. Dito ni naitabos MJ Cuenco Avenue sa Barangay Hipodromo, Cebu City, kaginang kadlawon. Magyud giang-ang mga kapuso, duha gyud ang namatay. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Desame Padilla. Super Desame Padilla sa Super Radio. Yes, Super Desame, paso! Super Gab, duhang gid ka kinabuhi ang nakalas aning nahitabong disgrasya sa may NJ Cuenco Avenue, Barangay Hipodromo, Siyudad sa Subo, alas 2:03 ganihang kadlawon. Super Gab, ang involved na ini kaning usa ka pedestrian nga si alias John, 25 anyos. Muna ang pedestrian niya, ang laing involved driver sa motorsiklo nga si alias Arnold, 29 anyos, taga Pulpugan, lungsod sa Konsolasyon niya ihang motorsiklo kaning Suzuki Smash color black. Ina laing involved sa disgrasya kaning tanker or kaning truck nga gimaneho ni alias Oscar, 54 anyos, taga Compostela, lungsod sa Compostela, probinsya sa Sugbo. Ang nahitabo sa inisyang investigasyon sa ato ang Traffic Enforcement Unit Cebu City Police Office Super Gab nga kaning pedestrian ni action ni siya og labang. Oh. Kaning si driver sa motorsiklo nga si alias Arnold kwansa ni siya nagbiyahe sa Gnisia nya paingon dito na sa may MJ Cuenco Avenue, Barangay Hipodromo nya. Matod pa kusog kayo ang padagan aning motorsiklo kay bawa man kita basta hawan Super Gab paturaga sa ramjita og kanang padagan labi na og dali pud ta Labi nagkadlaw des, no? Oo, kana og kadlaw na kay mingawam gud ang dalan wa kay laing kontra. Oo. Oo, nya mo na siguro mo kumpiyansa ka mo nang kusugin ang imong padagan sa motorsiklo. Nya samtang biyahe or gadagan niyang motorsiklo kaning pedestrian nga si alias John ni labang ni siya dito na banggaan sa motorsiklo Super Gab.
Nya, gumikan sa impa kaning pedestrian, nalabay ni siya sa karsada apan na kuan siya ang kanipong truck nga maneho ni alias Oscar nagpadurong po nalatayan ni siya Super Gab. Si Jan, kining labang. Kaning pedestrian. Oo. Nya, mo na naigo ni sa aning truck nga nagbiyahe pod unya sa lain nga direksyon sa lain man nga direksyon na labay ning pedestrian. Gumikan sa mao nga impa kaniniya, nakabsan kinabuhi dead on the spot ning kaning pedestrian. Hasta po ning driver sa motorsiklo Super Gab nga si alias Arnold dead on the spot po ni gumikan usab sa fatal injuries nga ilahang naangkon gumikan sa maong disgrasya Super Gab. Unyahay man ng Mao na. driver's truck ron this. Kana mo'y gisubay nato ang kaning driver sa truck daw kay gikustodi pa ni kadal gustodi sa ni sa kasamtangan sa to ang TIO unya gipaabot nato kung unsa ba ni isettle ba ni sa pamilya kay wa man sa gid taon matuyo Super Gab. Aha. Kay disgrasya gid ang nahitabo ato niya. Subo lang pamalandungon nga duha gid din taon ka kinabuhi ang nakalasan ning disgrasya ganihang kadlawon Super Gab. Okay. Muna itong balita nga nahipo, suban sa Super Pedro Fantonial, ako si Super Decime Padilla sa GMA Super Radio, DYWS, dapat totoo. Super Decime Padilla sa Super Radio. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dubles. Daghang salamat Super Decime Padilla sa mo report. Duha ka kinabuhi ang nakalas gumikan sa nitabong disgrasya mga higala. Kaya sa may MJ Cuenco Avenue mga kapuso. Sa barangay Hipodromo mga higala kaganihan ning mga alas 3 pasado. Ang panghitabo mga kapuso. Alas 6 sa 21 na. Standby sa dugang panatong hisgutanan atong takna alas 6:22 na. This time check. Nagpabinaw ka mo sa Super Hit! Gabriel Bunhok sa Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dubles. Dubles Super Hit! Super Radio. Padayon ta mga kapuso diri sa atong tulumanon. Super hirit lang Baka hindi ka kinigihapon makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa Juliet labi. Pinida Cagas, Randy Santisas, John Molds, ni RP Raluta mga kapuso. Good morning. Alas 6:27 na mga kapuso. Arita ining nahitabo sa Senate hearing mga higala. Kadiyot lang ako play siguro mak. Dito na si Kuan atong giingon nga representante ni Sugbo. Ang bugtong kontraktor dinis Visayas mga higala diri Sugbo nga nakaapil ining mga proyekto sa flood control project sa gobyerno mga kapuso. Kay lagi nakita man sa mga opisyalis nato nga naay climate change. Ang mga tao takag labay sa basura paingon nga tos kanal maka-stack up mga higala musuy lang tubig panahon sting uwan. Nakitaan sa mga minglaking politiko nato. Nakitaan sa mga laking mga lideres, hinungdan nga nakakita sad silang pundo nga pwedeng ihapak ngantos proyekto. Maoning kanal, maoning flood control project mga higala, wa ta maghisgot rig milyon. Billion pesos mga higala. Billion. Dili lang 1 billion kundi perting dagko ang bilyones. Kwarta nas gobyerno ha. Ang atong mga leader, nakahuna-huna kay mga bright boy manig bright girl. Nakahuna-huna sila mga higala nga. Ilahaning tagaan og pondo. Kay lagi, ang rason nila, whereas we are suffering now of the change or the climate change, managi hapinan na nilag mga resolusyon ng ilahang pagbagawa sa pondo. Na nakakita sila og pundo gihatag ngadto sa DPWH mga higala mikuha og kontraktor nga kinsay mo trabaho ining proyekto ha. Nalipay mga tao kay miadtong miaging tuig mga kapuso na apil kinis gihisgutan ni Presidente Marcos iyaha kining gipanghambog sa iyang State of the Nation address nga nagahin og pundong gobyerno alang aning flood control project. Karon gibagyo bitaw tarong tuiga.
Tanawas Bulacan mga higala. Perteng daghanas mga taong apektado. Dili lang sa Bulacan, bisan pag-asang dapitang lugara mga kapuso, Luzon, Visayas o Mindanao man. Wa pa lang kayo tong Mindanao. Pero diris Visayas, wa pagitay uwan, wa paganitay bagyo, gibaha naman ganita dinhi. Samot nagpuntirya ang bagyo diris atoa. Clear og tataw gyud nato mga higalag kinsay asang dapitan ning mga apiktahan. Pero adunay istorya si Sekretary Bunuan mga higala nga adunay mga ghost project sa flood control project mga kaigsuonan. Lipay mo na di. Pagkalipay ning maong balitaa mga higala nga ang kwartas gobyerno giyama-yamaan ining mga karahong dagko mga kapuso. Patay, nagtuog yun ko mga higala doon. Nagtuog yun ko nga kining ingon ini nga panghitabo pagpangurakot sa punadunans gobyerno mahitabo na lang ning normalization mga higala. Kaysa tinuod lang kining sistema og kalikaran sa panggobyerno nga ingon ini mga kapuso nga SOP dili na ni maputol og dili ni mahisgutan sa atong mga leader mismo. Mao gyud akong pagtuo. Kay nga naman kining mga tao nga nalambigit ni ini invincible. Powerful ni sila. Yanong patak-umon ang babas mga yanong katauhan mga kaigsunan, pinaagis ilang kwarta nga naghatag nila gahom. Mao ni. Nagtuog yun ko nga, dili na. Normalize naman lang ni. Mura naman lang ningguan, kay daghan ng mga panghitabo ngayon ini, pero libre man. Ang kaniadtong gipa-impeach mga higala, nga gitaura na ron og kinini ang tukod sa ilang liog, ni balik man hinuog ka baskog. Diba? Dahil mga tao din hang gipaubo sa Senate hearing, Senate inquiry dundon. Nga imbis baskog pa pagsulod, karon nag-wheelchair na. Itaura na og braces ilang liog mga higala. Kaya nga naman, usas mga rason nga pwede sila bang mo excuse ganas hearing? Pero gipasidan-an ni daan ning mga kontraktor, mga kaigsunan, basin pag kamo dindot para ba kayo niyang pamurmap? Barbay mo'y uban-uban diya, para karon kalitan mo giuban mo. Diba? Mao na nga nagtuog yun ko mga higala nga kining maong balitaa og problemaha ining flood control project. Dili mumulabay rapod gihapon Pero dili. Kay ang mga tao mga higala maunay gusto kaayong mulansang sa kuros ining mga tao nga nagyama-yama sa kwarta o padunanan sa gobyerno mga higala. Pagkatoy-toy. Lagi, tinuod. Unya, unsa may ang Senado. Mao na kung giingon nga, dili ta ingon nga sold out ining senador. Nga mga anghel ni sila, mga buta ni sila mga higala. Kay tao ra po na sila. Pero naa sila gibutang sa katauhan din aron sa pag-imbestigar. Dako ni og kinini ang opportunity ni Senador Marcolita mga higala. Or sa iyahang kariras politika kay kaming mga tao nga nang pangminaw nagsigi mighuwat kun kanus ani birahan ni Marcolita ning mga tao mga higala. Nagsigi mighuwat kun kanus pangutan-o ni Marcolita ning mga kontraktor kun kinsa kanang ilahang gikakonsabo nga mulusot ang panudanan sa gobyerno og igasto ngadtos proyektong wa magkadimao. Mao ni. No? Mao ni. Og atong gipanghinaot mga higala nga dili ni nato ni lungan. Og atong kadaghan ng mga involved nga kwarta may Sara Duterte pila to? 500 ba to kapin? Milyon lang ning kasara. Pero wala gi kumbati nagtaman mga igalas mga kongresista. Ikumbatig taman sa mga kongresista. Unya kining bilyones pesos ato lang ning palabyon. Wata maghisgot og 1 billion kun dili perting dako ang bilyones ka pesos mga igala. Tanawa, nganong nagkaproblemang Pilipinas mga kaigsuonan. Gumikan ining mga tawhana
nga pila ka tuig nga ilahan na ning sigig himuon ang pagpangawat mga higala. Simpleng pagpangawat ra. Ala. O bitaw ng daghan kayong nang langsa dihag mga posisyon sa gobyerno labi nag kongresista. Ha? Nga naman. Kay daan diha ang kwarta. Ala. Paunay, bottom line, og imuhang hunuktukan mga kaigsuonan, ang sitwasyon nato dres Pilipinas mga higala. Pauna nga karon, nao, wag magkailain good nga kuan dihalan. Nagtuo gani ko nga mo presentar ni siyang kaugalingon didto sa Senado. Iyahang bawnon ang tinuod. Ang tinuod nga mga panghitabo. Dili kay imo ning kanga man lang hinuon ka. Ala. Ato ning ipakita ninyog na unsa ni Alan didto. Nao. Hay man to dapita mak. Ato gawin ning i-play og unsa ning iyahang istorya. Kay wa man makauyon Senador Marcolita niya. Hasta tong uban nga mga senador nga minaw niya kay paagi man ta siyang hardware. Ala. Why na miyan ng hardware nimo do? Ala. Wa milabot og unsa ka pagsugod nimo. Unsa nang imong gibaligya din ha? Ala. Ang atong hisgutan pilay na kwarta nimo. No? Og kinsang mga tawhan nang gitagaan nimo sa kwarta nga gikan sa gobyerno. Maunay gusto mahibaw-an sa mga tao. Dili kay magsigi ka pagligoy-ligoy mga himuom tang buang mong sige pagkagngisi-ngisi din. Ala. Ay play ko no na aton idungan ani. No? Sige. Sige, i-play ko no para makadungog pud sila. Oh. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Huwag mong mamaliit dito. Pagkatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo hindi ka pa nag-umpisa ka isang hardware. May problema dito eh. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sabi ko, Mrs. Che. Ano na yung totoo? Ano na yung Yung totoo? totoo, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga may ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mrs. Che. Oh. Yes, Mrs. Che. Oh. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina Marami na sinabi eh. mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Okay. Pauto, balik ko na to. Balik ko na to. Last para nindot kayo paminahon ba. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nag-umpisa. May problema dito eh. May problema dito. Ano na yan, history lang yung sabi ko, Mrs. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, Ano na yung totoo? may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Oh. Yes, Mrs. Ilang Che. project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, Marami hindi ka na pa eh. nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Okay, umana. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Sa entrada pa lang ni Ang mga sinabi ng kaigsuonan, Pangulo, kasama ka sa labing entrada lima. pa lang ni sa Tama. Huwag mong ilahang Senate inquiry, diin ang contestant number 1 sa mga kontraktor, mga kapuso, kinis Alan. Ala. O niya, sa sigig pangutana sa mga senador, mga higala, wa man ni klarong tubag taka malanig abot mga higala. Ala. Mao na nga, gigisa. Ako na lang ipatukar ning liar ibil ka noon. Ala. Kaya si YouTube mga higala, kay wala gitay lain diha. Lan, no? Aron dili ta mahimong katawanan, kay bao man ta nga, kasabot man ta ninyo. Nga kamong mga kontraktor, negosyo po ng inyo ha. Dili po mo trabaho, og klaro, og tataw, nga alkansi na mudaan. O ingon ini pananglit, 100% sa proyekto. Karon mangayo ni ang congressman. Pilay pangayoon niya, 60%, pila, 20% baron. Og unsa pa imong pangtagaan din na, kay nangayo sila.
Pila naman lang yung mga nabilin og 60% nakibhang para sa mga politiko og mga lead, mga naglingkod sa mga department, mga higala sa gobyerno. Atong butang lugar 40% na lang. Nagtuo day tanga ang iyahang kaugalingong kwarta mo iyang gihatag ngantos mga nangayo niya. Dili. Didto ni gipahakan mga higala sa budget ining gobyerno alang sa flood control ug sa uban pang mga proyektong gidapas gobyerno. Ingana ilang estilo, sa to pa 40% na lang ang idapat dito sa proyekto. Nya, nindot bag kalidad, nindot bag quality ang proyekto mga higala. Nga ingon ana naman ang pundo mga kaigsuunan. Pabitaw ng uban nga substandard na ang mga trabahos gobyerno kana gumikan kay daghan nga mga tao, daghan agian ang proyekto kay daghan kay nangayo. Paunay nahitabo mga higala. Pero kini bilyonis ni karon. Ha? Bilyonis ka pesos mga higala. Maoy subject ining ilang Senate inquiry. Pauna nga kasabutan ni Mualan nga ingon ana pero hinaot unta sabton pan minimo nga gusto namong madunggan kinsa ng mga kongresistahag, mga mayor, mga politiko nga nakabenepisyo sab sa imong proyekto. Maunay gusto namong mahibawan dili kay magkanga-kanga kag magkatawa-katawa ka Senado. Ha? Ayaw katawing Senado kay ang Senado maunay nagrepresentar sa katauhan. Ha? Sila na'y nagtuon o kung sa ipangutana diha nimo. Mauna nga wa kay laing choice lan, no? Sa pagkakaroon, no? Wa kay laing choice. Idiga ng tanan, iyagyag na kay kahibaw mi pulos mo mga buang diyang dag. Pero og atong hinuktukan og ikaw mo ingon ka nga mauning mga kongresista makaingon pa ming mga tao og mga senador arang-arang kay nitug-an na gyud ka. Lesser evil gyud ka, no? Og atong iyong tanga, atong itimbang mga higala sa mga sitwasyon karon. Aritas lesser evil kuno. At ari kuno tas lesser evil. Maminaw ta. Pero og pananglit ang lesser evil nga atong gi-identify mga higala, dili pud mo cooperate sa atong gustong mahitabo nga moyagyag sa mga tao nga mga politikong nakakwarta. May paiparis mo tanan dito. Ha? Mao na. Napaiwaw-waw Daghan pa ni. Kay 15 ni kabuok mga higala. Sa pagkakaroon ang atong representante ni Sugbo, ang QM Builders, maoy contestant number 1 mga kapuso. Hinaot pa do, no? Nga sa inigbalik ni mong lingkod din sa Senado, imo na nang iyagyag ang tanan, human, biya rin sa Pilipinas, oy, huwag din nakaganahan. Kumatay, kung nakos patos mo, paita ng kalakiha. Double S Super Hit! Alas 6:42 na mga kapuso. Aritas lain nga mga balita. Lalaki patay human po sila samtang nagmaneho siyang motor didto sa Minglanilla. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Guam Logronyo. Logronyo sa Super Radio. Yes, Super Guam, pasok! Yes, Super Daddy Gabel, wag yung kabot sila nga destinasyon kinig manag uya ba Super Daddy Gabel, kumanusab sila gipawanan sa ugbala sa kanhi kapuyo usab dinig babay atol na sa maog insidente ka gabi nagapaka-paka ang man-made pares dito mga alas 9:52 kagabi onda sa may lungsod sa Minganilla Super Gabno kay gibirahan kining manag kapuyo no bago pa ni sila nagapuyo Super Gab apan nasuko diay ang kining kanhi kapuyo ni maong kanhi kapuyo ni maong babay hinungdan nga giambusan sila mga alas 6 Noy ka gabi sa Pwede Gabel mga alas 6:50 na ni 5 na report dito na sa kapulisan ang namatay nini kining 29 anyos nga ulitaw nga taga barangay Masaba sitio Masaper Masaba barangay Cantabaco dakbayan sa Toledo samtang ang iyang bagong gikapuyo kining usa ka 28 anyos nga babae nga taga barangay Campo City lungsod sa Minglanilla
ang suspect 30 anyos kanhi kalibin ini nga maong 28 anyos kasilingan sa niya taga barangay Campo City lungsod sa Minglanilla unya sa investigasyon sa kapulisan ang suspect gingong dunay kalagot ini nga maong mga biktima kini man usab siya gibuwagan o gikuyog nini nga namatay mao ning gibanhiga niya kagabi samtang nagsakay ni og motorsiklo. Aga motorsiklo sab sa suspect ang na recover sa ato ang kapulisan pipilal sab ka metros dito na sa crime scene. Samtang kini nga victim number 1 ang victim number 2 nakaro sa puder sa atong kapulisan usab o gani padayon karon nila nga hot pursuit operation batok na sa suspect. Silos ang motibo sa maong krimen. Kini si Guama Logroño sa GMA Diwar Super Radio dapat totoo. Logroño sa Super Radio. Daghang salamat Super Guam Logroño sa imong report atong takda karon alas 6:45 na. Paminaw kamo sa Super Hit! Gabriel Bunhok sa Dubles! Super Radio! Alas 6:50 na. Padayon ta mga kapuso diri sa atong tulumanon. Ari una ta sa Super Radio Network News. Super Radio Network News! Naka-standby na kapusong Orly Trinidad. Pasok! May buntag Gab, binalita ngayon ng Department of Health na umabot na sa mahigit sa 14,000 ang mga paunang mga pasyenteng nakinabang ng Zero Balance Billing System o yung bayad na bill mo program sa mga na-ospital. Ayon sa DOH, unti-unti na muna nalalaman ng publiko na turang programa sa mga ospital na pinatatakbo ng Department of Health. Mula nang inanunsyo umano ng Pangulong Bongbong Marcos ang sistema, napakinabangan ito ng nasa 12,000 ng mga pasyente dito sa may Eastern Visayas Medical Center pa lamang, 2,400 naman na pasyente sa East Avenue Medical Center dito sa Maynila. Ang Zero Balance Billing System ay ipinatutupad sa 83 mga DOH hospital at 4 na mga GOCC hospital sa buong bansa na kinakailangan munang malaman ng mga credit ng isang pasyente, mga kapuso. Samantala, singit ko lang ito, Gab, dahil maging si Comelec Chairman George Erwin Garcia iniligtas sa nakawan o sa pagdukot sa isang insidente ng pagkuha ng kanyang bag habang kumakain sa isang restaurant sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Nawala o nakuha ng mga kawatan ang daladalang bag na naglalaman ng pera, cellphone at mga ID ni Chairman Garcia makaraang dumalo sa pagdinig ng Anti-Political Dynasty Bill sa Senado. Tiniyak naman ni Garcia na walang mahalagang impormasyon sa ninakaw na cellphone na bilang ang umuna niyang gamitin, pero patuloy na naging bisigat tinutukoy o nagsasagawa ng follow-up ang Philippine National Police. Yan ang mga minute na mga balita sa Metro Manila para sa DYWS Super Radio Cebu. Ako nyo kapuso, Orly Trinidad, dapat totoo. Super Radio Network News! Salamat sa kapusong Orly Trinidad gikan sa Super Radio DZWB. Arita sa Super Radio Davao pagtumaw sa mga illegal Pogo Hub operation sa nasod. Padayong ginapagula. Aron padayong dauton ang nakalabayng administrasyon sumala pa sa acting mayor sa Davao City. Ang detalyes balita pinagi ni Super Donar Cano. Pasok! Nagtuo si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte nga konektado gihapon sa padayong pagpangdaot sa milabayng administrasyon ug sa dakbayan ang subling pagtumaw sa mga illegal pogo operation diin dunay pipila ka langyaw ang dakpan nga nagpasiugda niini dinhi sa dakbayan sa Davao karong bulan na. Gisulti sa Acting Mayor atol sa laing episode sa Basada Buwenyo Podcast nga wala na gihatagan og lisensya nga pogo operation sa nasod sukad gimando ang pagpasirado niini. Hinungdan nga illegal na ang operasyon niini sa bisan asa nga lugar. Giawhag ni Duterte nga ilisa na ang maong termino tungod sa pagtuong ginaduhig lang ang pangalan niini sa politikanhong interes. Lagi nilang binabalik talaga yung Pogo na label. Yeah, because yung attack nila against the previous administration. So, NBI, wala nang Pogo ngayon. Kung meron man,
It's an illegal offshore gambling platform. They still want to call it Pogo and, Davao, whatever. Bahala kayo. Mag-aksaya kayo ng panahon kung gusto nyo. Ang tipik sa pahayag ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte atol sa Basta Davaoenyo podcast. Dugang reaksyon kini sa mayor humaan gironda sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office ang usa ka gingong Pogo Hub sulod sa usa ka subdivision sa Buangin, Davao City karong bulan. Diin 8 ka Chinese national ang giaresto sa otoridad. Gani sa pahayag sa NBI Semro, doon na pa'y ginamonitor ang ahensya nga laing Pogo Hub sa Dakbayan, hinungdan niya nagpadayon ng surveillance monitoring sa ahensya o gipanghinaot nga magpositibo ang resulta niini. Hinuon, giklaro sa NBI nga wala magpuyo sa syudad kun mga dayo lang ang mga langyaw nga giingong nagpasiugda sa Pogo Hub sa Dakbayan kinsa gikan sa mga nabungkag nga Pogo Hub sa laing bahin sa nasod lakip na didto sa kauluhan. Gikan sa Super Radio Davao, ako si Super Don Arcano, alang sa GMA Super Radio, dapat totoo. Super Radio Network News. Dores Super Hit. Daghang salamat kapusong Super Don Arcano gikan sa Super Radio Davao. Ari talaho sa Super Radio Kalibo mag-amang alkalde at vice alkalde ng Libakaw, Aklan. Sinirbihan ng warrant of arrest dahil sa reklamong pangingikil. Father Ansan mga higala. Nangilkil. O nang, usaman, lisod yun kayo ang pagkuhanan ng anti-dynasty law. Kining anti-dynasty bill mga higala. Kay ingon stulpo nga, lisod man eh. Kay ang mo imog balaod mo pandays balaod mga kongresista na natada. Father Ansan na dito. Ay mga kuan. Libog manggod kayo po ning konstitusyon katong balaod yun kay ila pag yung ingnon nga fourth consanguinity. Sa to pamura ra nagkuan amahan anak kana bawal na. So, gigagaw pwede na. Ipaklaro ta to kinsa tong mga kuan. Pero ingon lagi stolpo nga lisod pa kayo. Isa tas balitang Super Radio Kalibo oy. Naka-standby na mga igala Super Darwin Tapayan pasok. Sinilbihan ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan ang magamang mayor at vice mayor ng Libakaw, Aklan kasama ang 3 iba pa. Kaugnay ito ng paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Direct Bribery sa ilalim ng Article 210 ng Revised Penal Code. Nagtakda naman ang Sandigan Bayan ng piyansa sa mga akusado na 90,000 pesos para sa kasong graft at 60,000 pesos sa direct bribery. Ayon sa Libakaw Municipal Police Station, nag-voluntary surrender sa kanila ang mag-ama at kanilang sinamahan sa prosecutor's office para makapagpiyansa. Nakapagpiyansa rin ang 3 pa nila ang mga kasama. Sinubukan ng GMA Super Radio Kalibo na kunin ang pahayag ng mag-ama pero tumanggi muna sila. Ako si Darwin Tapayan ng GMA Super Radio Kalibo, nag-uulat sa GMA Super Radio Cebu. Dapat totoo. Super Radio Network News. Daghang salamat Super Darwin Tapayan gikan sa Super Radio Kalibo mga kapuso. Dores Super Hit. Gabriel Munhok sa Dores. Atong takda mga igala alas 6:57 na. This is Gabby Garcia. Nagpaminaw kamo sa Super Hit. Gabriel Munhok sa Dores. Dores Super Hit. Okay, balik ta. Alas 7:01 na mga kapuso. Oy, na-excited nga black smoke mga kapuso. Diri sa luyo kuno sa SWU. Excited nga itom nga aso, no? Naot pa unta nga nagsugba lang na iguan, barbecue. Dili ni mo dako doon. Pero na ako excited nga black smoke mga igala. Amping tang tanan ha. Back of SWU. Okay, wala doon, wala ta. Pataigong panahon mga igala, hangtod ugma pohon sa mga taknang istasyon. Naka-standby na mga balita sa umaga nationwide mga kapuso. Tangans ka nagkuhan rin si Stasyon Superkit Matos Cortez atong Station Manager, Algina Bagita Program Director, Fats Anthony Inzo News Director. Sa lawak balitaanan, Super Yui Lines, dito sa transmitter site Super Alan Haka. Atong sparring partner, Super Dondon Chip Villa Carlos Jr., kauban si Super Maki Vargas. Hoy, good morning diay ni Tieva Lanzaderas mga igala ni Lucel Saavedra, Dias Lugarta Street, Cebu City, Dulieta de la Cuesta. Alma Badina Sanchez, good morning. Annalyn Saldivar, Rowena Villarosa Villarta,
og si Ann Lapot Dakulan og si Josephine Serinuela. Ininyong ubos galagad kanginan, ako si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. Magpasalamat kaninyo ug ako mingon, adto na kunoy! Inyong nabati, Super